Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong magpapatunay na kahit sa gitna ng matinding sakit, ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi kayang supilin. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang isang bulaklak na kailangang diligan. Ngunit paano kung ang bulaklak na yon ay sinadya lang palang patayin at ang babaeng nag-aalaga ay tinapaktapakan ng paulit-ulit? Handa na ba kayong masaksihan ang muling pagbangon ng isang kaluluwang nabasag? Nakangiti si Hiraya habang hinahalo ang sarsa ng kaldereta. Ang bawat singaw ay nagdadala ng pamilyar na amoy sa buong kusina. Ika-8 anibersaryo nila ni Rocco bilang mag-asawa. Pinilit niyang kalimutan ang mga nakaraang taon ng lamig at pagwawalang bahala. Umaasa na ngayong gabi ay magiging kakaiba. Maingat niyang inilatag ang puting mantel, 2 platito ang magkatabi, at sa gitna ay may munting centerpiece ng sampagita na kinuha pa niya mula sa hardin. 2 wine glass ang naghihintay, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Suot niya ang isang lumang puting bestida, ang paborito ni Rocco noong sila ay nagsisimula pa lang. Kinapa niya ang kanyang buhok, naglagay ng kaunting lipstick, at pinilit ang sarili na tingnan ang refleksyon niya sa salamin ng may pag-asa. Hindi ba't sabi niya, sana'y bumalik ang Rocco na minahal niya noon? Ang lalaking laging pinupuri, ang kanyang mga tawa at pangarap? 8:00 na ng gabi. Ang kaninang mainit na kaldereta ay lumamig na. Ang mga sampagita ay unti-unti nang nalalanta, sumasabay sa paghina ng kislap sa kanyang mga mata. Bawat tunog ng sasakyan na dumaan sa kalye ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso, ngunit lagi lang itong napapalitan ng pagkadismaya. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, alam niyang hindi na naman ito darating. Minsan pa, ngunit may biglang bumusina. 2 malalakas na tunog. Kasunod ang kalabog sa pinto. Nagulantang si Hiraya. Mabilis siyang tumayo, inayos ang bestida, at halos patakbong tinungo ang pinto. Ito na. Baka nagmamadali lang ito. Baka gusto lang siyang sorpresahin. Hinawakan niya ang doorknob. Ang kanyang palad ay basa sa pawis. Ngunit nang bumukas ang pinto, isang estranghero na may hawak na isang maliit at mumurahing buke ng bulaklak ang sumalubong sa kanya. Hindi ang pamilyar na mukha ni Rocco. Hindi ito ang mga rosas na madalas ibigay ni Rocco noong una, na sinasabing kasing ganda ng kanyang mga ngiti. Ito ay maliliit na carnation, kulay pink, nakabalot lang sa simpleng plastic. Para po kay Ma'am Hiraya Alcantara, sabi ng delivery boy, walang emosyon. Pumirma si Hiraya nang nanginginig ang mga kamay. Inabot sa kanya ang bulaklak at sa gitna niyon ay may nakasingit na maliit na card. Nag-aatubili siyang kinuha, ang puso ay kumabog ng mabilis, puno ng takot at pag-asa. Binuksan niya. Isang simpleng text. Para sa'yo. Para hindi mo makalimutan ang lugar mo. Huwag mo nang hintayin. May mas mahalaga akong gagawin. Rocco. Para siyang sinampal ng malakas. Hindi lang ito bastos. Ito ay isang pilit na pagpunit sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Ang munting pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapait na lasa at matinding sakit. Ibinagsak niya ang buke sa isang mesa. Wala na siyang pakialam kung masira ang mga talulot. Ang murang amoy ng bulaklak ay nanunuot sa kanyang ilong, parang nagpaparinig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang kanyang telepono mula sa bulsa. Nagbaka sakali. Nagbabaka sakaling may mensahe, kahit anong paliwanag, ngunit ang bumungad sa kanyang social media feed ay mas masahol pa sa kanyang inaasahan. Isang bagong post mula kay Celeste Del Mar, isang larawan ni Rocco, nakangiti, habang maingat na iniaabot ang isang makinang nakwintas sa leeg ni Celeste. Ang mga mata ni Celeste ay kumikinang. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa braso ni Rocco, tila nagtatago ng isang matamis na lihim.
Ang caption, "Salamat sa aking pag-ibig sa napakagandang anibersaryo. Ang paborito kong kwintas, You truly know me best." Anibersaryo. Hindi sa kanya, hindi sa kanila, kundi sa dalawang taong nagpapanggap na magkasintahan ng matagal na panahon sa harap ng kanyang kaalaman. Ang kwintas na iyon ang kwintas na minsan niyang ipinakita kay Rocco sa isang shop window, isang pangarap niyang regalo. Pinuri niya ang ganda nito, ngunit sinabi lang ni Rocco na sayang lang ang pera. Nahulog ang telepono mula sa kanyang kamay. Lumikha ng isang mahinang kalabog sa marmol na sahig. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Pilit na pinipigilan ang luha. Ngunit ang sakit ay napakatindi. Dumadaloy sa bawat ugat ng kanyang katawan. 8 taon. 8 taon ng pagmamahal, pagtitiis, at pag-asa ay binaliwala na parang isang basurang papel. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho. Dahan-dahan, lumapit si Hiraya sa mesa. Tinitigan niya ang malamig na kaldereta, ang mga kandilang unti-unting namamatay. Walang tunog ang kanyang pag-iyak. Tanging ang tahimik na pagpatak ng kanyang mga luha ang sumasabay sa pagpatay niya ng apoy sa kandila. Isa-isa, isinilid niya ang kaldereta sa refrigerator, nilinis ang lamesa, na parang isa lamang itong ordinaryong gabi, na parang walang nangyari. Ang sakit ay parang lason na kumalat sa kanyang katawan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang sakit na sanay na siyang dalhin. Ito ang sakit na pumunit sa kanyang pasensya, sa kanyang pag-asa, sa kanyang kahinaan, at nagbigay ng puwang para sa isang bagay na bago, isang bagay na matalim. Pagkatapos ng lahat, walang anumang bakas ng pagdiriwang ang natira. Tahimik siyang naglakad patungo sa dulo ng pasilyo. May isang pinto roon, laging nakasara, laging nakakandado. Ito ang kanyang santuwaryo, ang kanyang lihim na mundo. Kinuha niya ang susi na nakasabit sa kanyang leeg, isang munting piraso ng metal na may kakayahang magbukas hindi lang ng pinto, kundi ng isa pang pagkatao, ang tunay niyang pagkatao. Ibinukas niya ang pinto. Ang madilim na silid ay agad nagliwanag sa pagpasok niya. Hindi ito tulad ng simpleng bahay na inakala ni Rocco. Sa loob, tumambad ang isang mundo ng high-end digital art tablets, mga malalaking monitor na may matingkad na kulay, stylus na may iba't ibang hugis at laki, at isang ergonomic chair na nakaposisyon sa harap ng isang malawak na workstation. Ang hangin ay amoy pintura, hindi acrylic o watercolor, kundi ang amoy ng imahinasyon at ambisyon na matagal niyang kinulong. Naglakad si Hiraya papasok. Ang bawat hakbang ay tila naghuhubad ng kanyang maskara ng pagiging martir. Umupo siya sa harap ng monitor, binuksan ang computer, at ang maliwanag na screen ay agad na sumalubong sa kanyang mga mata. Sa gitna ng screen, naroon ang kanyang pinakabagong obra, isang komplikado at detalyadong fantasy landscape na may mga makukulay na nilalang na tila buhay. Bumuntong hininga si Hiraya, ang luha ay tuluyan ng natuyo. Ang mapait na ngiti ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang pagtitig. Malamig, matalim, at puno ng desisyon. Ang sakit ay naging gasolina. Biglang tumunog ang kanyang email. Isang notification mula sa isang international game development company sa Japan. Ang subject ng email, exclusive 5-year contract worth $10 million USD. Tinitigan niya ang screen. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang mga luha ay matagal nang tumigil sa pagpatak. Ang kanyang huling patak ng luha ay para sa Hiraya na minahal si Rocco. Ngayon, iba na ang kaharap niya. Iba na ang nagtatago sa likod ng pangalan ni Hiraya. Sa pagtatapos ng isang gabi ng pighati, isang bagong umaga ang sumisikat. Ngunit hindi lahat ng umaga ay nagdadala ng bagong pag-asa. Minsan, ito ay nagdadala ng huling pagsubok, isang deklarasyon ng digmaan na magbabago sa lahat. Ating tunghayan ang pagharap ni Hiraya sa katotohanang matagal na niyang tinatakbuhan. Walang tulog si Hiraya.
Magdamag siyang nakaupo sa kanyang studio, hindi gumuguhit, kundi nakatitig lamang sa screen kung saan nakasulat ang alok na 10 milyong dolyar. Ang mga numero ay tila sumasayaw sa kanyang paningin, isang simbolo ng kalayaan na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Ang sakit ng nakaraang gabi ay hindi nawala. Nag-iba lang ito ng anyo. Mula sa pagiging likidong laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat, ito'y naging isang matigas na bakal na bumalot sa kanyang puso. Kinaumagahan, bumaba siya sa kusina. Ang amoy ng kapeng nakasalang ay para lang sa kanya. Hindi na niya ipinaghanda si Rocco. Hindi na niya kailanman gagawin iyon. Habang humihigop ng mainit na kape, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa harapan. Hindi na siya kinabahan. Wala nang pananabik. Tanging isang malamig na paghahanda. Pumasok si Rocco. Amoy alak at pabango ng ibang babae. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot at ang kanyang muka ay puno ng inis, na para bang ang pag-uwi sa sariling bahay ay isang obligasyong kinasusuklaman niya. Wala man lang almusal. Bungad niya. Ang boses ay may bahid ng panunumbat. Hindi sumagot si Hiraya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tasa ng kape at tinitigan ito. Ang katahimikan niya ay tila mas lalong nagpainit ng ulo ni Rocco. Ano? Naging pipi ka na ba? Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kusina. Sa wakas, itinaas ni Hiraya ang kanyang tingin. Mula sa tasa ng kape, dumiretso ito sa mga mata ni Rocco. Walang luha, walang takot, walang kahit anong emosyon na inaasahan ni Rocco. Tanging isang nakakakilabot na kawalan. Isang kalmadong pagtitig na para bang tinitingnan niya ang isang estranghero. Isang bagay na hindi na niya kilala at wala na siyang pakialam. Saglit na natigilan si Rocco. Sanay siyang makita si Hiraya na umiiyak, nagmamakaawa o yumuyuko. Ang katahimikang ito ay bago at nakakainis. Wala kang masasabi? Ngumisi si Rocco. Ipinagkibit balikat ang kakaibang pakiramdam. Kinuha niya ang kanyang mamahaling leather briefcase mula sa isang silya. Binuksan ito at kinuha ang isang makapal na folder. Walang ingat niyang inihagis ito sa lamesa at ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang putok ng baril sa umaga. Tutal wala ka namang silbi, sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng paghamak. Basahin mo yan. Dahan-dahang ibinaba ni Hiraya ang kanyang tingin sa folder. Sa ibabaw nito, nakasulat sa malalaking itim na letra ang mga salitang hindi na niya ikinagulat, ngunit nagdulot pa rin ng isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Petition for annulment. Gagawin kong simple para sa iyo, Hiraya. Pagpapatuloy ni Rocco na para bang ipinapaliwanag niya ang isang business deal. Akin ang bahay. Ako ang nagbayad para dito. Bibigyan kita ng kaunting pera para makapagsimula ka dahil mabait pa rin naman ako. Isang maliit na sustento para hindi mo masabing pinabayaan kita. Hindi gumalaw si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa mga papel na magpapalaya sa kanya o wawasak sa kanya ng tuluyan. Itinuro ni Rocco ang mga painting na nakasabit sa dingding ng kanilang sala. Mga obra ni Hiraya noong mga unang taon nila, puno ng kulay at pangarap, mga tanawin, mga bulaklak, mga abstract na sumasalamin sa kanyang dating masayang kaluluwa. At huwag na huwag mong iisipin na yang mga walang kwentang guhit-guhit mo ay makakatulong sa'yo, sabi ni Rocco kasabay ng isang mapanlibak na tawa. Walang halaga yan. Katulad mo. Isang palamuti sa bahay na unti-unting naluluma at nawawalan ng silbi. Sa sandaling iyon, habang tinitignan niya si Rocco na tumatawa sa harap niya, isang bagay ang nagbago sa loob ni Hiraya. Hindi na niya nakikita ang lalaking minsan niyang minahal. Ang nakikita niya ay isang kaaway. Isang sakim at malupit na halimaw na nakatago sa likod ng isang guwapong mukha. Ang pag-ibig na natitira sa kanya ay biglang natuyo, naging abo, at tinangay ng hangin. Pirmahan mo na lang, Hiraya, sabi ni Rocco,
Nawalan na ng pasensya sa kanyang katahimikan. Iyon na lang ang pinakamatalinong bagay na magagawa mo. Tumalikod si Rocco at naglakad palabas. Hindi na lumingon pa. Ang malakas na pagsara ng pinto ay nag-iwan ng isang matinding katahimikan sa bahay. Naiwan si Hiraya, mag-isa, kasama ang mga papel ng kanilang paghihiwalay. Huminga siya ng malalim, isang nanginginig na paghinga na nagpakawala sa lahat ng natitirang kahinaan. Hindi siya umiyak. Tapos na siya sa pag-iyak. Tumayo siya. Nilampasan niya ang mga painting sa dingding na ngayon ay tila isang paalala ng kanyang katangahan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi para tingnan ng social media. Hindi para tumawag ng kaibigan. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact hanggang sa mahanap niya ang isang pangalan na nakasave bilang Serpentina. Isang code name para sa pinakamahusay na abogadong kilala niya sa reputasyon. Pinindot niya ang call button. Hello? Opisina po ba ito ni Attorney De Guzman? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Yes, ma'am. Sino po sila? Sagot ng nasa kabilang linya. Huminga ng malalim si Hiraya bago nagsalita. Ang bawat salita ay may bigat at desisyon. Pakisabi sa kanya, tumatawag si Amihan. Oras na para magkita kami. Sa loob ng kanyang kotse, nakangisi si Rocco habang papalayo sa bahay. Isang pakiramdam ng tagumpay at kalayaan ang bumalot sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Celeste. Hello, mahal? Malambing na sagot ni Celeste. Tapos na, mayabang na sabi ni Rocco. Ibinigay ko na sa kanya ang mga papel. Hindi man lang siya nakapagsalita. Para siyang multo na nakaupo lang doon. Sigurado akong pipirmahan niya, yun nang walang laban. Narinig niya ang tawa ni Celeste sa kabilang linya, isang tunog na parang musika sa kanyang pandinig. Magaling. Mahal? Ibig sabihin, malapit ko nang ma-redecorate ang bahay na yan? Oo naman, mahal ko, sagot ni Rocco. Ang kanyang isip ay lumilipad na sa kinabukasang inaasam niya. Konting panahon na lang. It's only a matter of time. Ibinaba niya ang tawag, buo ang kanyang loob at walang kamalay-malay sa lihim na nakatago sa likod ng mga guhit na kanyang hinamak at sa pangalang Amihan na magiging sanhi ng kanyang pagbagsak. Ang unang hakbang sa isang digmaan ay ang pagpili ng iyong mga sandata. At sa laban para sa katarungan, ang pinakamatalim na sandata ay hindi isang punyal, kundi isang matalinong kakampi. Ngayon, haharapin ni Hiraya ang babaeng maaaring maging susi sa kanyang paglaya o maging huling saksi sa kanyang pagbagsak. Ang opisina ni Attorney Isabela de Guzman ay matatagpuan sa pinakamataas na palapag ng isang gusaling salamin sa puso ng Makati. Ang bawat sulok nito ay sumisigaw ng kapangyarihan. Mula sa malawak na bintanang tanaw, ang buong syudad, hanggang sa mabibigat na mahogani na kasangkapan at mga librong nakadisplay na parang mga tropeo. Ang hangin ay amoy, mamahaling leather at malamig na awtoridad. Pumasok si Hiraya, suot ang isang simpleng kulay abo na bestida at flat shoes. Ang kanyang presensya ay isang malaking kontradiksyon sa karangyaan ng lugar. Walang alahas, walang mamahaling bag, tanging isang determinadong ekspresyon sa kanyang muka at isang maliit na itim na USB flash drive na mahigpit niyang hawak sa kanyang palad. Sumalubong sa kanya si Attorney De Guzman, isang babaeng nasa edad 40, matalim ang mga mata at nakasuot ng isang perpektong plansadong itim na suit. Ang bawat galaw niya ay may bigat at kumpiyansa. Mrs. Alcantara, bati ni... Ang boses ay profesional ngunit walang init. Iginaya siya nito sa isang upuan sa harap ng malaking mesa. Salamat sa pagpunta. Sinabi sa akin ng sekretarya ko na importante raw ang sadya mo. Umupo si Hiraya, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan upang itago ang bahagyang panginginig. Salamat sa paglalaan ng oras, attorney. Sa mga sumunod na minuto,
Inilahad ni Hiraya ang kanyang kwento sa paraang kalmado at direkta. Ipinakita niya ang annulment petition na ibinigay ni Rocco. Sinabi niya ang tungkol sa 8 taon ng pagwawalang bahala at pang-aapi sa emosyon. Ngunit wala siyang binanggit na luha, walang pagmamakaawa. Isinalaysay niya ang mga pangyayari na parang nag-uulat ng isang kaso, hindi ng isang nasirang puso. Si Attorney De Guzman ay nakinig ng may simpatiya, ngunit ito ay isang simpatiyang sanay na. Libu-libong beses na niyang narinig ang ganitong kwento. Mga asawang iniwan, mga babaeng minaliit. Sa isip niya, ito ay isang tipikal na kaso. Naiintindihan ko, Mrs. Alcantara, sabi ng abogado. Ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Base sa mga dokumento, mukhang kontrolado ng asawa mo ang lahat ng ari-arian. May trabaho ka ba? Umiling si Hiraya. Wala. Isa lang akong may bahay. Isang mabilis na pagbabago ang dumaan sa mga mata ni De Guzman. Isang pamilyar na pagtatantiya. Isa sa mga ganitong kaso. Kung ganoon, ang laban natin ay para sa sapat na sustento at patas na hatian sa anumang conjugal properties. Maaring maging mahirap ito, lalo na kung ipipilit niyang ikaw ay walang ambag sa pananalapi. Hindi kumibo si Hiraya. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na USB mula sa kanyang palad at maingat na inilapag ito sa makintab na ibabaw ng mesa. Ang munting bagay na yon ay tila nawala sa laki ng mesa, ngunit ang tunog ng paglapag nito ay umalingaungaw sa buong silid. Paano kung sabihin kong ako ang mas may malaking ambag sa pananalapi sa aming pagsasama? Mahinang sabi ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay De Guzman. Kumunot ang noo ng abogado, bahagyang naguluhan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang nasa loob po ng drive na yan, sabi ni Hiraya, itinuturo ang USB, ay ang mga kopya ng aking income statement sa nakalipas na 2 taon bilang isang freelance artist. May pag-aalinlangan sa mukha ni De Guzman, ngunit kinuha pa rin niya ang USB at isinaksak ito sa kanyang laptop. Isang folder ang lumitaw. Binuksan niya ito. Sa loob, mayroong mga PDF file na may mga pangalan ng mga dayuhang kumpanya. Kuroshima Studios, Phoenix Interactive, Valhalla Games. Binuksan niya ang unang file. Ang profesional na ngiti ni Attorney De Guzman ay dahan-dahang naglaho. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nag-scroll pababa sa mga pahina. Nakita niya ang mga bank transfer sa foreign currency. Nakita niya ang mga numerong may napakaraming zero. Nakita niya ang mga kontratang nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar para sa isang proyekto lamang. Nag-scroll pa siya, binuksan ang isa pang file at isa pa. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Ang mga halaga ay hindi lang malaki. Ang mga ito ay astronomical. Ito ay pera na kayang bumili ng buong gusaling kinatatayuan nila. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa laptop at tumitig kay Hiraya. Ang pagtatantya sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng lubos na pagkamangha at respeto. Ang babaeng nakaupo sa harap niya sa kanyang simpleng damit ay hindi isang ordinaryong kliyente. Isa siyang natatagong reyna. Ang pangalan ko sa industriya ay Amihan. Pagpapatuloy ni Hiraya, ang kanyang boses ay may bigat na ngayon. At gusto kong kunin mo ang kasong ito. Gusto kong makuha ang lahat ng nararapat sa akin. At gusto kong malaman mo kung anong klaseng tao ang babanggain natin. Isinara ni Attorney De Guzman ang laptop. Sumandal siya sa kanyang upuan at tinitigan si Hiraya ng matagal. Isang mabagal, matalim na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mrs. Alcantara, sabi niya, ang kanyang boses ay iba na ngayon. Malamig, kinakalkula, at puno ng pananabik sa isang magandang laban. Hindi lang natin tatanggapin ang kasong ito, at hindi lang tayo mananalo. Tumayo siya at inilahad ang kanyang kamay kay Hiraya. Pananagutin natin siya
wawasakin natin siya. Nang gabing iyon, pagka-uwi ni Hiraya, nakaramdam siya ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, pag-asa. Ngunit ang pag-asang ito ay hindi na malambot at puno ng pangarap. Ito ay matigas, matalim, at handa ng lumaban. Habang nakaupo siya sa kanyang studio, isang text message ang dumating sa kanyang telepono. Galing ito kay Attorney De Guzman, isang larawan. Binuksan niya ito. Si Rocco at si Celeste masayang magkaakbay, nakatayo sa harap ng isang arkitekto. At sa lamesang nasa harap nila, nakalatag ang isang blueprint. Ang blueprint ng bahay niya na may mga markang pula kung saan nila planong mag-renovate. Napatitig si Hiraya sa larawan. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa telepono. Hindi lang sila nagtataksil. Plinaplano na nilang burahin siya sa sarili niyang pamamahay. Ang digmaan ay nagsimula na nga. Kapag ang isang ahas ay nasusukol, nangangagat ito ng may lason. Ngayon, matitikman ni Hiraya ang kamandag ng isang babaeng desperadong patunayan ang kanyang pag-aari. Ngunit sa isang mundong puno ng pagkukunwari at mga maskara, ang tunay na lakas ay nasa pagpapanatili ng dignidad. Kahit pa ikaw ay pinipilit na yurakan. Isang linggo pagkatapos ng pag-uusap nila ni Attorney De Guzman, tumunog ang telepono ni Hiraya. Isang numerong hindi pamilyar, ngunit sinagot pa rin niya. Hello? Hiraya, darling, it's me, Celeste. Ang malambing at matamis na boses sa kabilang linya ay parang pulot na may halong lason. Kamusta ka na? I was thinking, para naman magkausap tayo ng maayos at hindi na maging awkward ang lahat, I'm having a small get-together this Saturday. Mga malalapit na kaibigan lang. I'm hoping you could come. Natahimik si Hiraya. Ang imbitasyon ay isang bitag. Alam niya iyon. Isang palabas kung saan siya ang magiging sentro ng katatawanan. Ang dating Hiraya ay tatanggi, magkukulong sa kwarto at iiyak. Ngunit ang bagong Hiraya ay may ibang naisip. Ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang pag-aralan ang kanyang kaaway sa sarili nitong teritoryo. Sige, Celeste, sagot niya. Ang boses ay kalmado. Pupunta ako. Salamat sa imbitasyon. Narinig niya ang bahagyang pagkabigla sa hininga ni Celeste bago ito muling bumalik sa pagiging matamis. Wonderful. See you on Saturday, darling. Dumating ang Sabado ng gabi. Ang bahay ni Celeste ay isang modernong mansyon na tanaw ang city lights. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at tunog ng pekeng tawanan. Pumasok si Hiraya. Suot ang parehong kulay abo na bestida na isinuot niya sa opisina ng abogado. Simple, malinis, at disente. Ngunit sa dagat ng mga designer gown at kumikinang na alahas, para siyang isang kuliglig na napadpad sa pugad ng mga pabo real. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang paligid. Nakita niya ang mga mapanuring tingin, ang mga ngising nakatago sa likod ng mga kopita ng champagne. Hindi siya natinag. Bawat tingin ay sinuklian niya ng isang magalang na tango. Lumapit si Celeste, mukhang isang diyosa sa kanyang pulang-pulang damit. Nahapit sa katawan. Hiraya, UK! Sigaw niya. Sapat na malakas para marinig ng lahat. Inakbayan niya si Hiraya. Everyone, this is Hiraya, ang asawa ni Rocco. Ang bahagyang paghinto sa salitang asawa ay sinadya, isang patalim na bumaon sa puso ni Hiraya. Masaya akong makita kang muli, Celeste. Sagot ni Hiraya, ang ngiti sa kanyang labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang sumunod na oras ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Dinala siya ni Celeste sa bawat grupo. Ipinakilala siya sa paraang laging may pahiwatig ng kanyang simpleng estado sa buhay. Bawat papuri sa ganda ng bahay ni Celeste ay isang sampal sa kanya. Ngunit nanatili siyang kalmado, isang tahimik na tagamasid
sa gitna ng sirko, at doon nangyari ang inaasahan niya. Hawak ang isang kopita ng red wine, lumapit si Celeste kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay naglalaro sa kalokohan. "You know, Hiraya," sabi niya, "I'm so glad we're being mature about this. Para sa ikabubuti ng lahat." Bigla siyang natisod sa gilid ng carpet. Sa isang perpektong kalkuladong galaw, ang laman ng kanyang kopita ay tumapon, bumuhos sa mismong dibdib ng kulay abo na bestida ni Hiraya. Isang malaking, madilim na pulang mantsa ang agad na nabuo, na parang isang sariwang sugat. "Oh my God!" Tili ni Celeste, puno ng pagkukunwari ang boses. "I'm so sorry. Ang lampa ko talaga. Your dress." Lahat ng atensyon ay muling napunta sa kanila. Ang mga kaibigan ni Celeste ay agad na lumapit. May dalang mga tissue, nag-aalok ng tulong na lalo lang nagpapalala sa eksena. Si Hiraya ang sentro ng atensyon, basang-basa, pinagtitinginan at pinagbubulungan. Ito na ang sandali ng kanyang pagkapahiya. Ito ang gusto ni Celeste. Ngunit hindi umiyak si Hiraya. Hindi siya sumigaw. Dahan-dahan niyang kinuha ang tissue mula sa kamay ng isang babae at marahang idinampi ito sa mantsa. Itinaas niya ang kanyang tingin at ngumiti. Isang kalmado, nakakakilabot ng ngiti, diretso sa mga mata ni Celeste. "Hindi, okay lang, Celeste," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw, sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Ang mantsa sa damit, natatanggal. Huminto siya saglit, hinayaan ang mga salita na lumutang sa hangin. Pero ang mantsa sa kaluluwa, hindi. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa grupo. Ang mga pekeng bawang ngiti ay naglaho. Ang mga mata ni Celeste ay nanlaki. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon. Sa isang simpleng pangungusap, na ibaliktad ni Hiraya ang sitwasyon. Ang kahihiyan ay biglang lumipat mula sa kanya patungo kay Celeste. Nang walang dagdag na salita, tumalikod si Hiraya. Dahan-dahan siyang naglakad, palabas ng mansyon, ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang ulo ay taas noo. Bawat hakbang niya ay may bigat ng tagumpay. Iniwan niya ang isang party na puno ng mga taong natigilan at isang babaeng nakatanga na para bang nasampal sa harap ng sarili niyang mga bisita. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, ang lamig ng gabi ay gumising sa kanya. Ang adrenaline ay nawala. Napalitan ng isang malamig na katotohanan. Nanalo siya sa maliit na laban na yon, ngunit ang digmaan ay malayo pa sa pagtatapos. Umupo siya sa driver's seat. Bago niya paandarin ang makina, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Attorney De Guzman. Binuksan niya ito. "Hiraya, may nakita kaming kakaiba sa titulo ng lupa ng bahay niyo. May bagong mortgage loan na na-approve 3 buwan na ang nakakaraan. Ang nakapirma, Rocco Montenegro." Nanigas si Hiraya. Ang mantsa ng alak sa kanyang bestida ay biglang naging walang kwenta. Ang kamay niyang may hawak sa telepono ay nagsimulang manginig. Hindi lang ito pangaagaw, hindi lang ito pagtataksil. Ito ay isang planadong panloloko, isang krimen. At siya ang target. May mga kasinungalingan na parang lamat sa salamin, unti-unting lumalaki hanggang sa mabasag ang lahat. Ngayong gabi, matutuklasan ni Hiraya na ang bahay na kanyang iningatan ay hindi lang isang tahanan. Ito ay isang bitag. At ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso ay hindi lang isang taksil. Isa siyang magnanakaw. Ang biyahe mula sa mansyon ni Celeste, pabalik sa bahay nila, ay parang isang masamang panaginip. Hindi na napansin ni Hiraya ang mantsa sa kanyang bestida. Ang tanging nakikita niya ay ang mga salita sa screen ng kanyang telepono. Umuulit-ulit na parang sirang plaka. May bagong mortgage loan. Ang nakapirma, Rocco Montenegro. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa opisina na siya ni Attorney De Guzman. Ang karaniwang kalmadong aura ng abogado ay napalitan ng isang seryosong tensyon.
Sa ibabaw ng kanyang mesa, hindi na mga logbook ang nakalatag, kundi mga kopya ng mga dokumento mula sa Registry of Deeds. Narito, sabi ni De Guzman, itinuturo ang isang papel na may mga selyo at pirma. Loan and Mortgage Agreement. 10 milyong piso na aprubahan 3 buwan na ang nakalipas. Ang collateral, ang bahay at lupa ninyo sa Talavera. Kinuha ni Hiraya ang dokumento. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ang mga detalye. Ngunit ang pinakanagpatigil sa kanyang paghinga ay ang nasa huling pahina. 2 pirma. Ang isa ay kay Rocco, pamilyar at arogante. Ang isa pa, sa ilalim ng pangalan niyang Hiraya Alcantara, ay isang magulong ngunit pamilyar na guhit, isang perpekteng panggagaya. Hindi ako pumirma dito. Halos pabulong na, sabi ni Hiraya. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa peking pirma na para bang ito ay may lason. Hindi ko ito nakita. Sigurado ka ba, Hiraya? Tanong ng abogado. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit mapanuri. Minsan, sa dami ng pinapipirmahan, biglang natigilan si Hiraya. Isang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan, malinaw na parang kahapon lang nangyari. Mga 4 na buwan na ang nakalipas. Nagmamadali si Rocco. Suot ang kanyang business suit, pababa ng hagdan. Si Hiraya naman ay abala sa pagdidilig ng mga halaman sa hardin. Mahal, sandali? Tawag ni Rocco. May hawak na isang manipis na folder. Bakit? Tanong niya. Nakangiti pa. Kailangan ko lang ng pirma mo. Mga papeles para sa insurance ng bahay. Para updated. Sabi ni Rocco. Inilapag ang folder sa isang mesa at itinuro ang isang linya na may X. Dito. Nagmamadali na ako, may meeting ako. Hindi na nag-abala pang basahin ni Hiraya. Buo ang tiwala niya. Kinuha niya ang ballpen at mabilis na pumirma sa itinurong linya. Ngumiti si Rocco. Hinalikan siya sa noo at nagmamadaling umalis. Salamat, mahal. You're the best. Ang alaala ay parang isang sampal na gumising sa kanya sa katotohanan. Ang tiwalang ibinigay niya ay ginamit na sandata laban sa kanya. Ang pagiging masunurin niya ay ang naging daan para sa krimen na ito. May pinapirmahan siya sa akin, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay basag. Sabi niya, insurance, nagtiwala ako. Ang mukha ni Attorney De Guzman ay naging kasing tigas ng bato. Hindi lang ito pamime kay Hiraya, mas malala pa. Sinundan namin kung saan napunta ang pera. Inilipat niya ang isang dokumento sa harap ni Hiraya. Isang bank statement. Ang 10 milyong piso ay inilipat mula sa account ni Rocco patungo sa isang korporasyon. Celestial Horizons Realty Inc. Pamilyar ba sa'yo ang pangalang yan? Tanong ng abogado. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Celestial. Celeste. Kay Celeste yan? Tumango si De Guzman. Siya ang majority stockholder at heto pa ang mas masahol. Huminga siya ng malalim bago magpatuloy na parang inihahanda si Hiraya sa huling dagok. Ang plano ni Rocco, sa tingin ko, ay simple lang. Pagkatapos ng annulment, idedeklara niyang bangkarote ang kumpanya niya kung saan niya ginamit bilang front ang loan dahil pareho kayong nakapirma sa mortgage at ang bahay ay conjugal property, hahabulin kayo pareho ng bangko. Pero dahil wala siyang pera at ang pera ay nasa kumpanya na ni Celeste, sino sa tingin mo ang iiiwanan nilang may utang na 10 milyon at walang bahay? Sa sandaling iyon, ang takot sa puso ni Hiraya ay biglang nag-apoy at naging isang dalisay, nagbabagang galit. Ang lalaking pinagsilbihan niya sa loob ng 8 taon. Ang lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Hindi lang siya nito niloko. Hindi lang siya nito tinaksil. Binalak nitong ibaon siya sa limot. Walang pera, walang tahanan, at may utang na sisira sa kanyang buong buhay. Hindi na ito pagtataksil sa pag-ibig. Krimen na ito.
Ang panginginig sa kanyang mga kamay ay tumigil. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay natuyo. Itinaas niya ang kanyang tingin at ang nakita ni Attorney De Guzman sa kanyang mga mata ay hindi na ang isang biktimang umiiyak. Nakita niya ang isang mandirigmang nagising. "Attorney," sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay malamig at matatag na ngayon. "Ano ang kailangan nating gawin?" Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney De Guzman. Ito na ang hinihintay niya. Binigyan tayo ni Rocco ng regalo, Hiraya. Nagpakita siya ng pandaraya. Ibig sabihin, pwede na nating buksan ang lahat ng baraha. Pero para magawa yon, kailangan kong malaman ang lahat. Hindi lang ang tungkol kay Amihan. Kailangan ko ang bawat kontrata, bawat bank account, bawat ari-arian na itinago mo. Tumayo ang abogado at lumapit sa bintana, nakatanaw sa syudad. Trinato kanya na parang isang basahan. Oras na para ipakita sa kanya at sa buong mundo na sa buong panahong ito. Humarap siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Ikaw pala ang reyna. Ang bawat lihim ay may bigat. Ngunit may mga lihim na kapag inilabas sa liwanag ay hindi nagiging pasanin, kundi nagiging isang kaharian. Samahan natin si Hiraya habang ipinapakita niya sa kanyang abogado at sa kanyang sarili ang bunga ng 8 taon ng tahimik na pagpupunyagi. Ang bunga na itinago niya sa likod ng mga guhit. Ang biyahe papuntang timog ay tahimik. Si Attorney De Guzman, na laging may tanong sa isipan, ay piniling huwag na lang magsalita. Nakita na niya ang mga numero sa papel, ngunit alam niyang may mas malalim pang kwento. Si Hiraya naman ay nakatutok sa daan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit sa manibela. Ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang lawa na walang alon. Pagkatapos ng halos 2 oras na biyahe, lumiko sila mula sa highway patungo sa isang mas makitid na kalsada na napapaligiran ng mga puno ng niyog. Huminto sila sa harap ng isang mataas na gate na gawa sa kahoy at itim na bakal, walang pangalan, tanging isang maliit na simbolo ng araw na inukit sa gitna. "Dito na tayo," anunsyo ni Hiraya. Isang gwardiya ang lumapit, sumilip sa bintana, at nang makilala si Hiraya ay agad nang ngumiti at nagbigay pugay bago buksan ang gate. Pumasok ang sasakyan sa isang pribadong daan na gawa sa cobblestone. Dahan-dahan, ang mga puno ay nagbigay daan sa isang tanawing halos ikahinto ng paghinga ni Attorney De Guzman. Isang malawak at perpektong landscape na hardin ang bumungad sa kanila. Sa gitna nito, nakatayo ang isang gusali na may modernong arkitekturang Filipino. Isang halo ng salamin, matigas na kahoy at bato na perpektong bumabagay sa kalikasan. Sa likod nito, kumikinang ang asul na dagat at isang infinity pool ang tila dumudugtong sa kalangitan. Napatitig si De Guzman, ang kanyang propesyonal na pagkakalma ay biglang naglaho. Nakita na niya ang mga pinakamayamang tao sa bansa, ngunit ang lugar na ito ay may ibang dating. Mayroon itong kaluluwa. Huminto si Hiraya sa harap ng lobby. Isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng barong, ang agad na sumalubong sa kanila ng may malawak na ngiti. "Magandang umaga po, Ma'am Amihan." Bati ng lalaki, ang kanyang boses ay puno ng respeto. "Ikinagagalak po naming makita kayo ulit." "Magandang umaga rin, Mang Leo." Sagot ni Hiraya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Siya nga pala, si Attorney De Guzman. Yumuko ng bahagya si Mang Leo sa abogado. Ang tingin sa mata ni De Guzman ay hindi maipinta. "Ma'am Amihan, ang pangalang iyon na dati ay nasa papel lang, ngayon ay may bigat, may kapangyarihan, may paggalang." "Halika, attorney," aya ni Hiraya. "Maglakad-lakad tayo." Iginiya niya si De Guzman palayo sa lobby, sa isang landas na patungo sa dalampasigan. Ang puting buhangin ay pino, at ang tunog ng mahihinang alon ay parang musika. Ito ay isang pribadong beach, malinis at tahimik.
Nabili ko ang lupang ito 6 na taon na ang nakalipas. Pagsisimula ni Hiraya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Galing sa unang malaking proyekto na nakuha ko. Habang sinasabi ni Rocco na sayang lang ang oras ko sa pagguhit, ang perang kinikita ko ay ginamit ko para bilhin ang lugar na ito. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Sa bawat insulto niya, sa bawat pagwawalang bahala niya, dito ako tumatakbo. Hindi pisikal, kundi sa isip ko. Ang bawat sulok ng resort na ito, ako ang nagdisenyo. Ang bawat puno na itinanim, pinili ko. Habang tinatawag niya akong isang palamuti, sa bahay na walang silbi, nagtatayo ako ng isang pundasyon dito. Isang pundasyong hindi niya kayang sirain. Huminto sila sa dulo ng dalampasigan, kung saan may isang maliit na kubo na nakaharap sa dagat. Ito ang Sinag-araw Resort, sabi ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa malayo. Ang aking lihim na hardin, ang aking santuwaryo, ang aking kaharian. Tumingin si Attorney De Guzman kay Hiraya, hindi na bilang isang kliyente, kundi bilang isang babaeng hinahangaan niya ng lubos. Ang babaeng ito ay hindi lang gumawa ng pera. Lumikha siya ng isang mundo mula sa kanyang mga pangarap habang nabubuhay sa isang bangungot. Hindi alam ni Rocco Montenegro kung anong klaseng diamante ang itinapon niya. Halos pabulong na, sabi ng abogado. Ngumiti si Hiraya, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. Isang ngasang ngiting may halong pait, ngunit puno ng tagumpay. Alam mo, attorney, tama ka. At sisiguraduhin nating malalaman niya iyon sa pinakamasakit na paraan. Samantala, sa malamig at abalang opisina niya sa syudad, naiinip na si Rocco. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang ibigay niya ang annulment papers, ngunit wala pa ring balita mula sa kampo ni Hiraya. Ang katahimikan ay nakakairita. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Ano na? Bakit wala pang nangyayari? Inis na tanong niya. Kalma lang, Mr. Montenegro. Naghahanda pa siguro sila ng kanilang sagot. Wala akong pakialam, putol ni Rocco. Pagod na akong maghintay. Gusto ko nang matapos to. Ilabas mo na. Ang alin, sir? Ang ebidensya, sabi ni Rocco. Isang masamang nangisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang huling ala na itinatago niya. Ang alas na sisira ng tuluyan sa anumang kredibilidad na mayroon si Hiraya. Ilabas mo na ang mga litrato. Oras na para ipakita sa lahat kung anong klaseng babae talaga ang pinakasalan ko. Sa kanyang isip, ito na ang huling pako sa kabaong. Ang knockout punch. Ang hindi niya alam, habang siya ay naghahanda ng isang maliit na patibong, si Hiraya ay naghahanda ng ilabas ang isang buong hukbo. Ang kasinungalingan, kapag inulit-ulit, ay maaaring magmukhang katotohanan sa mata ng marami. Sa isang silid, kung saan ang hustisya ay hinahanap, isang masamang dula ang itatanghal. Handa na si Rocco sa kanyang huling pag-atake. Isang pag-ataking hindi tumitira sa ari-arian, kundi sa dangal. Ating saksihan ang pagbagsak ng isang babae sa pinakamalalim na hukay ng paninirang puri. Ang mediation room ay maliit, malamig at walang bintana. Ang hangin sa loob ay mabigat sa tensyon, sapat na para hiwain ng kutsilyo. Sa isang panig ng mahabang mesa ay nakaupo si Hiraya at si Attorney De Guzman, parehong kalmado sa panlabas. Sa kabilang panig, si Rocco at ang kanyang abogado, si Attorney Sandoval, ay mayabang na nakasandal sa kanilang mga upuan. Ang kanilang kumpiyansa ay halos umaapaw. Sa gitna, ang tigapamagitang hukom ay nakatingin sa kanila ng may seryosong ekspresyon. Hindi man lang tumingin si Rocco kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang punto sa dingding na para bang si Hiraya ay isang hangin na hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon.
Ang pagwawalang bahalang iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Magsimula na tayo, sabi ng hukom. Layunin ng pag-uusap na ito na tingnan kung meron pang pag-asa para sa isang mapayapang kasunduan. Agad na tumayo si Attorney Sandoval, isang lalaking may makintab na buhok at peking ng ngiti. Salamat po, Your Honor. Ang panig po ni Mr. Montenegro ay laging bukas sa isang mapayapang kasunduan. Sa katunayan, ang tanging hangad lang niya ay ang mabilis na pagtatapos sa isang pagsasamang matagal nang sinira. Ng kabilang panig, naglabas si Sandoval ng isang malaking brown envelope at marahang inilapag ito sa mesa. Bago po kami maglatag ng aming alok, nais lang po naming ipakita ang dahilan kung bakit kami napilitang humantong sa puntong ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope at naglabas ng isang serye ng mga litrato. Inilatag niya ang mga ito sa mesa, isa-isa, na parang mga baraha sa isang sugal. Ang mga litrato ay nakaharap sa hukom, ngunit sapat na para makita ni Hiraya. Naniga siya sa kanyang upuan. Nasa litrato siya. Sa isang restaurant, masayang nakikipagtawanan sa isang lalaking Hapon. Sa isa pa, nasa lobby sila ng isang hotel. Magkatabi, ang kamay ng lalaki ay nasa kanyang balikat. Sa pinakahuling litrato, nasa loob sila ng isang sasakyan at ang anggulo ay nagmumukhang napakalapit ng kanilang mga mukha na para bang maghahalikan. Kilala ni Hiraya ang lalaki. Si Mr. Tanaka, ang kinatawan mula sa Kuroshima Studios, ang isa sa mga pinakamalaking kliyente niya. Ang mga pag-uusap nila ay laging tungkol sa negosyo. Laging may kasamang ibang tao. Ngunit ang mga litratong ito, ang mga ito ay kinuha sa paraang mukhang may mali siya. Ang bawat ngiti ay ginawang parang pangaakit. Ang bawat paglapit ay ginawang parang pagtataksil. Ang mga ito ay perpektong pag-edit at pag-frame para sirain siya. Ang mga litratong yan, Your Honor, pagpapatuloy ni Sandoval, ay ilan lamang sa mga ebidensya ng paulit-ulit na pakikipagkaibigan ni Mrs. Alcantara sa iba't ibang lalaki. Habang si Mr. Montenegro ay nagtatrabaho para sa kanilang kinabukasan, ang kanyang asawa ay abala sa ibang bagay. Sa pagkakataong yon, umarte si Rocco. Yumuko siya. Ipinatong ang siko sa mesa at isinubsob ang muka sa kanyang mga palad na para bang hindi na niya kaya ang sakit. Hindi ko nais na umabot pa sa ganito, sabi ni Rocco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring pighati. Tumingin siya sa hukom. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Minahal ko siya. Ibinigay ko ang lahat. Pero paano ako lalaban kung ang taong pinagkakatiwalaan ko ay may iba ng pinagtutuunan ng pansin? Gusto ko lang ng kapayapaan. Ang pag-arte ay perpekto. Isang obra maestra ng panlilinlang. Ang tingin ng hukom ay lumipat kay Hiraya. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagkadismaya sa mga mata nito. Isang tingin ng paghusga. Attorney De Guzman, may komento ba kayo dito? Objection, Your Honor. Mabilis na sabi ni De Guzman. Ang mga litratong yan ay walang basihan, maaaring inedit at malisyosong inilalatag para sirain ang reputasyon ng aking kliyente. Attorney, putol ng hukom. Ito ay mediation, hindi pa paglilitis. Ipinapakita lang ng bawat panig ang kanilang mga basihan. Mrs. Alcantara, sabi nito, direktang nakatingin kay Hiraya. Meron ka bang masasabi tungkol dito? Lahat ng mga mata ay nasa kanya. Ang bigat ng kanilang mga titig ay parang isang toneladang bakal na pumipiga sa kanyang dibdib. Alam niyang kasinungalingan ang lahat ng iyon. Ngunit sa silid na iyon, sa sandaling iyon, ang katotohanan ay kung ano ang nasa litrato. Ang sakit ng pagkapahiya ay totoo. Ang kahihiyan ay totoo. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tila nagsara. Natapos ang pag-uusap ng walang kasunduan. Habang papalabas sila ng silid, dumaan si Rocco sa tabi ni Hiraya. Huminto ito saglit, sapat na malapit
para bumulong nang walang ibang makakarinig. Kita mo na, bulong niya, ang kanyang hininga ay malamig at puno ng tagumpay. Sinabi ko na sa'yo, wala kang kwenta, wala kang laban sa akin. Pirmahan mo na lang ang mga papel para matahimik ka na. Pagkasabi noon, naglakad na siya palayo. Iniwan si Hiraya na nakatayo sa gitna ng pasilyo. Pakiramdam ay mas hubad at mas wasak kaysa noong unang araw na ibinigay sa kanya ang annulment papers. Sa sandaling iyon, sa kabila ng milyon-milyong dolyar sa kanyang bank account at sa resort na pag-aari niya, naramdaman niya na para bang nawala na sa kanya ang lahat. Dumating na ang araw ng paghuhukom, isang araw kung saan ang katotohanan at kasinungalingan ay maghaharap sa ilalim ng bandila ng hustisya. Sa entabladong ito, handa na si Rocco na gampanan ang kanyang pinakamahusay na papel, ang papel ng isang biktimang sawi. Ngunit sa bawat dula, mayroong huling yugto na hindi inaasahan. Ating tunghayan ang simula ng pagbagsak ng mga kortina. Ang courtroom ay malamig at formal. Ang matataas na kisame ay tila nagpapabigat sa bawat salitang binibitawan, at ang mga dingding na gawa sa dark wood ay parang mga tahimik na saksi sa libu-libong dramang naganap na sa loob nito. Puno ang silid ng mga taong nag-uusisa, mga kaibigan ni Celeste, ilang kasamahan sa negosyo ni Rocco, at mga estrangherong naghahanap lang ng panunoorin. Pumasok si Rocco at si Celeste na parang sila ang mga bida sa isang pelikula. Si Rocco ay nakasuot ng isang mamahaling dark blue suit na bumagay sa kanyang kumpiyansa. Si Celeste naman, sa kanyang eleganteng itim na damit ay umupo sa likuran niya. Ang kanyang mukha ay nagpapahayag ng perpektong halo ng pag-aalala at suporta. Naglakad sila na mayabang. Ang bawat hakbang ay nagsasabing, sila ang mananalo. Ilang sandali pa, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Hiraya. Ang mga bulungan ay biglang huminto. Lahat ay napatingin sa kanya. Inaasahan na makita ang isang babaeng wasak, umiiyak, at mukhang talunan. Ngunit ang Hiraya ng pumasok ay iba. Nakasuot siya ng isang simpleng-simple, ngunit eleganteng navy blue pantsuit. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Sa halip, mayroon itong isang kakaibang kalmadong hindi nila maipaliwanag. Isang katahimikan na mas malakas pa kaysa sa isang sigaw. Naglakad siya ng tuwid, hindi tumitingin sa kaliwa o kanan, at umupo sa tabi ni Attorney De Guzman na parang isang reynang nagbabalik sa kanyang trono. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rocco ang isang munting kaba, isang malamig na pakiramdam na gumapang sa kanyang likod. Ipinagkibit balikat niya ito. Nagpapanggap lang yan, sabi niya sa sarili. Nagsimula ang paglilitis. Ang unang tumayo sa witness stand ay si Rocco. Sa ilalim ng paggabay ng kanyang abogado, isinalaysay niya ang isang perpektong kwento. Ang kwento ng isang mapagmahal na asawang nagtrabaho ng husto para sa kanilang pangarap. Minahal ko po siya, Your Honor, sabi ni Rocco. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Mula sa simula, ang tanging gusto ko lang ay bigyan siya ng magandang buhay. Kaya po ako nagpakahirap sa trabaho, araw at gabi. Ang kapalit lang na hinihiling ko ay ang kanyang katapatan. Inilatag ni Attorney Sandoval ang mga pekeng litrato bilang ebidensya. Ipinakita rin niya ang mga bank statement ni Rocco na nagpapakita ng kanyang malaking sahod at mga gastusin sa bahay habang wala ni isang sentimo ang nakapangalan kay Hiraya. At ano po ang naging ambag ni Mrs. Alcantara sa inyong pagsasama, Mr. Montenegro? Tanong ng abogado. Bumuntong hininga si Rocco, isang malungkot at pagod na buntong hininga. Wala po. Maliban sa kanyang pagguhit-guhit, sinusuportahan ko po ang kanyang hobby, pero wala po itong naitulong sa aming pamilya. Ako po ang bumuhay sa kanya sa loob ng 8 taon. Ang mga salita ay tumama kay Hiraya na parang mga bato, ngunit hindi siya gumalaw.
Nanatili siyang nakatitig kay Rocco. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. At anong nangyari? Patuloy ng abogado. Nagsimula po siyang magbago, sabi ni Rocco, at dito na nagsimulang tumulo ang kanyang mga pekeng luha. Naging malamig siya, lagi siyang wala, at doon ko na po nalaman ang tungkol sa ibang mga lalaki. Nawasak po ang puso ko, ang buong mundo ko. Ang eksena ay perpekto. Ang mga tao sa likod ay nagbubulungan ng simpatiya. Maging ang hukom ay tila nadadala sa kanyang pag-arte. Si Celeste ay nagpunas ng isang pekeng luha mula sa kanyang mata. Wala na pong ibang katanungan, Your Honor, sabi ni Attorney Sandoval, umupo ng may ngiti ng tagumpay. Ang hukom ay tumingin sa panig ni Hiraya. Attorney de Guzman, may cross-examination po ba kayo? Dahan-dahang tumayo si Attorney de Guzman. Naglakad siya palapit sa witness stand. Ang tunog lang ng kanyang takong ang maririnig sa silid. Hindi siya tumingin sa mga ebidensya. Tumingin siya ng diretso kay Rocco. Mr. Montenegro, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. Sinabi niyo na wala pong naging ambag sa pananalapi si Mrs. Alcantara sa inyong pagsasama sa loob ng 8 taon. Tama po ba? Opo, mabilis na sagot ni Rocco. At ang kanyang pagguhit ay isa lamang hobby na walang halaga? Opo, attorney. Isang magastos na hobby kung tutuusin. Ngumiti si De Guzman, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat po, Mr. Montenegro. Iyan lang po ang kailangan kong marinig. Sa ngayon, bumalik siya sa kanyang upuan. Nagtaka ang lahat sa mabilis na cross-examination. Maging si Rocco ay naguluhan. Kung wala na pong katanungan, sabi ng hukom, tatawagin na natin ang susunod na testigo. Mayroon po ba kayong testigo, Attorney de Guzman? Tumayo muli si Attorney de Guzman, ang kanyang muka ay seryoso na ngayon. Wala po kaming testigong ipipresenta, Your Honor. Nagkaroon ng bulungan sa courtroom. Tila isang senyales ng pagsuko. Ngumisi si Rocco. Ngunit, pagpapatuloy ni de Guzman at ang kanyang boses ay biglang lumakas at napuno ng awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Mayroon po kaming ipipresentang mga ebidensya. Mga ebidensyang hindi lang magpapatunay na nagsisinungaling ang testigong ito, kundi magpapatunay din na ang buong kasong ito ay isang malaking panloloko. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang mesa, ang parehong folder na naglalaman ng mga dokumento ni Amihan. Your Honor, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang dula-dulaan ay tapos na. Ngayon, hayaan niyo pong magsimula ang katotohanan. Sa bawat kasinungalingan, mayroong katotohanang naghihintay na sumabog. At ngayon, sa harap ng hukuman, isang pangalan ang babanggitin, isang pangalang hindi kilala ng marami, ngunit may bigat na kayang gumuho ng isang buong mundo ng pagkukunwari. Humanda na kayo, dahil ang maskara ay tuluyan ng babagsak. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa courtroom. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Attorney de Guzman na nakatayo ng may awtoridad sa gitna. Ang kumpiyansa sa mukha ni Rocco at ng kanyang abogado ay unti-unting napalitan ng pag-aalinlangan. Your Honor, nagsimula si de Guzman. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang unang ebidensya na nais naming ipresenta ay may kinalaman sa paraatang ng infidelity laban sa aking kliyente. Ipinakita niya sa hukom ang isang set ng mga dokumento. Ito po ay isang opisyal na ulat mula sa isang digital forensics expert. Pinatutunayan nito na ang mga litratong iprinisenta ng kabilang panig ay dumaan sa malawakang digital manipulation. Ang mga anino ay hindi tumutugma, may mga bahid ng cloning, at ang metadata ng mga orihinal na file ay nabura beneath ang mapabayin ko. Ipinakita sa malaking screen sa courtroom ang side-by-side comparison.
Ang orihinal na litrato na ipinadala mismo ni Mr. Tanaka bilang suporta ay nagpapakita na may kasama silang 2 pang tao sa mesa. Ang litrato sa hotel lobby ay nagpapakita na ang kamay ni Mr. Tanaka ay nakapatong sa balikat ng isa pang kasamahan, hindi kay Hiraya. Isang malakas na bulungan ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang mukha ni Rocco ay nagsimulang mamutla. At sino po si Mr. Tanaka? Pagpapatuloy ni De Guzman. Siya po ang Vice President for Creative Development ng Kuroshima Studios sa Japan, isa sa mga pinakamalaking gaming company sa buong mundo. At narito po ang kanyang opisyal na testimonya, sinumpaan sa harap ng konsulada, na nagsasabing ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Mrs. Alcantara ay laging striktong profesional. Sa katunayan, huminto siya saglit, hinayaan ang tensyon na tumaas. Ang Kuroshima Studios ay isa lamang sa mga kliyente ng asawa ni Mr. Montenegro. Objection! Sigaw ni Attorney Sandoval. Tumayo ng bigla. Walang basihan. Ang kliyente ko na ang nagsabi. Isang hobby lang ang pagguhit ni Mrs. Alcantara. Objection overruled, sabi ng hukom. Ang kanyang mga mata ay puno na ng interes. Attorney De Guzman, magpatuloy ka. Ngumiti si De Guzman. Salamat, Your Honor. Mr. Montenegro? Sabi niya. Bumaling kay Rocco na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso. Pamilyar po ba kayo sa pangalang Amihan? Natigilan si Rocco. Aamihan? Hindi. Ano yan? Si Amihan, sabi ni De Guzman. Ang kanyang boses ay parang isang kulog. Ay isa sa mga pinakahinahangaang digital artist sa buong mundo ngayon. Ang kanyang mga obra ay ginagamit sa mga multi-million-dollar na video games, mga international film posters, at mga limited edition art collections. Ang kanyang mga kontrata ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Nagbukas si De Guzman ng isa pang folder. At narito po, Your Honor, ang mga kopya ng mga kontratang iyon. Isang kontrata mula sa Phoenix Interactive, nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar. Isa mula sa Valhalla Games, 3 milyong dolyar. At ang pinakahuli, ipinakita niya ang dokumento sa screen. Ang malalaking numero ay tila sumisigaw sa lahat. Isang exclusive 5-year contract mula sa Kuroshima Studios, nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Lahat ng ito ay nakapangalan sa iisang tao. Ang buong courtroom ay hindi makahinga. Si Celeste, na kanina ay prenteng nakaupo, ay napasandal pa sulong, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. At sino si Amihan? Tanong ni De Guzman. Bagamat alam na ng lahat ang sagot, tumingin siya kay Hiraya. Mrs. Alcantara, maaari mo bang sabihin sa korte ang iyong profesional na pangalan? Dahan-dahang tumayo si Hiraya. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang pangalan ko po ay Hiraya Alcantara, at ako po si Amihan. Ang pagsabog. Ang katahimikan ay biglang nabasag ng daan-daang bulungan at pagkabigla. Imposible! Sigaw ni Rocco, napatayo sa witness stand. Nagsisinungaling siya. Paanong mangyayari yan? Isa ka lang, isa ka lang. Hindi niya matapos ang sasabihin. Ang babaeng minamaliit niya. Ang babaeng tinawag niyang palamuti. Ang babaeng akala niya ay kaya niyang tapak-tapakan. Ay isang henyo na kumikita ng mas malaki pa sa kanyang pinapangarap. At hindi pa po dyan nagtatapos, Your Honor, dagdag ni De Guzman, na parang isang konduktor sa isang orkestra ng pagbagsak. Ang perang kinita ni Amihan ay hindi niya winaldas. In-invest niya ito. Isa pang dokumento ang lumabas sa screen, isang titulo ng lupa at isang business permit. Ipinapakilala ko po sa inyo ang Sinag-Araw Resort sa Batangas, isang 5-star luxury resort na nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso. Ang nag-iisang may-ari, si Hiraya Amihan Alcantara. Sa screen,
Lumabas ang mga larawan ng resort, ang infinity pool, ang mga eleganteng villa, ang pribadong beach. Ito ang resort na laging pinapangarap ni Rocco at Celeste na puntahan. Ang resort na laging laman ng mga luxury magazine. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Rocco Montenegro. Ang pagka-arogante sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng pagkalito, pagkabigla, at isang malalim, nakakasukang takot. Tumingin siya kay Hiraya na nakatayo pa rin, kalmado, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Sa mga matang yon, nakita ni Rocco hindi ang kanyang asawa, kundi isang higanteng matagal nang natutulog at ngayon ay nagising na. Hindi. Hindi totoo yan. Bulong ni Rocco. Umiling-iling na parang isang batang nawawala. Ngunit hindi pa tapos si Attorney de Guzman. Inilabas niya ang kanyang huling sandata. At dahil po napatunayan na natin kung sino talaga ang may kakayahang kumita sa pagsasamang ito, nais na po naming talakayin ang huling issue, Your Honor. Sabi niya, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Ang issue ng pandaraya at pamimeke. Narito po ang ebidensya ng isang 10 milyong pisong utang na ginawa ni Mr. Montenegro gamit ang pekeng pirma ng aking kliyente na inilipat sa isang kumpanyang pag-aari ng kanyang kalaguyo, si Miss Celeste Del Mar. Ibinagsak niya ang huling folders sa mesa. Ang tunog ay parang isang hatol. Ang katotohanan, kapag lumabas na, ay parang isang rumaragasang ilog. Tinatangay ang lahat ng kasinungalingan sa kanyang daraanan. Ang kastilyong buhangin na itinayo ni Rocco ay tuluyan ng gumuho. Ngayon, haharapin niya ang bunga ng kanyang mga kasalanan at masisilayan ni Hiraya ang liwanag sa dulo ng isang mahabang kadiliman. Ang courtroom ay parang isang bulkan na sumabog. Ang huling revelasyon ni Attorney de Guzman ay ang naging huling dagok na tuluyang nagpabagsak sa lahat. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Ang mga tingin ng pagkamangha kay Hiraya ay napalitan ng mga tingin ng pandidiri kay Rocco. Si Attorney Sandoval ay nakatayo lang, tulala, walang masabi. Ang lahat ng kanyang inihandang argumento ay naging abo. Si Rocco naman, sa witness stand, ay parang isang estatwang nabasag. Ang kulay ay tuluyang nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Paulit-ulit siyang umiling, bumubulong ng hindi, na para bang sa pagtanggi niya ay mababago pa ang katotohanan. Ngunit ang pinakamatinding reaksyon ay nagmula sa likuran. Dahan-dahang tumayo si Celeste. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng kumpiyansa, ay ngayon ay isang maskara ng galit at takot. Ang kanyang mga mata ay parang mga punyal na nakatutok kay Rocco. Hindi dahil sa pagtataksil nito kay Hiraya, kundi dahil sa katangahan nito, dahil sa pagbagsak nito. Ang lalaking akala niya ay hagdan niya paakyat ay isa palang pabigat na hihila sa kanya pababa. Tinitigan niya si Rocco ng may sukdulan at walang halong pandidiri. Pagkatapos, nang walang kahit isang salita, tumalikod siya at mabilis na naglakad palabas ng courtroom. Ang pag-abandona ay mabilis, brutal at hayagan. Sa harap ng lahat, iniwan niya ang lalaking kasabwat niya, ang lalaking ipinagpalit niya sa lahat. Ang pag-alis ni Celeste ang tila gumising kay Rocco. Tumingin siya sa papalayong likod nito, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Celeste! Sigaw niya, isang mahinang, basag na sigaw. Ngunit hindi na lumingon si Celeste. Katahimikan. Sigaw ng hukom. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong silid. 3 beses niyang pinukpok ang kanyang gavel. Nang tumahimik ang lahat, ang kanyang tingin ay bumalik kay Rocco, malamig at walang awa. Ang mga sumunod na oras ay isang mabilis na paggulong ng hustisya. Ang desisyon ay hindi na pinagtalunan pa. Ang annulment petition ni Rocco ay ibinasura. Ang petition naman para sa legal separation na isinampa ni Hiraya base sa psychological abuse, adultery at attempted fraud
ay agad na pinagtibay. Binasa ng hukom ang hatol. Ang bawat salita ay isang pako sa kabaong ni Rocco Montenegro. Dahil sa napatunayang pandaraya at malaking pagkakaiba sa pinansyal na ambag, ang hatian ng conjugal property ay magaganap pabor sa panig ni Mrs. Hiraya Alcantara. Ang bahay sa Talavera ay mapupunta sa kanya. Ang lahat ng ari-arian na nakuha sa ilalim ng pangalang Amihan ay mananatiling eksklusibong pag-aari niya. Si Mr. Montenegro ay inuutusang magbayad ng moral damages. Patuloy na nagsalita ang hukom, ngunit hindi na naririnig ni Rocco. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang bahay, ang pera, ang babaeng pinangarap niya. Lahat ay nawala sa isang iglap. At higit sa lahat ang kanyang reputasyon, ang kanyang dangal. At dahil sa bigat ng ebidensya ng pamimeke at pandaraya, inire-rekomenda ng korte na ito na magsampa ang prosekusyon ng hiwalay na kasong kriminal laban kay Mr. Montenegro. Sa huling salitang iyon, bumagsak si Rocco. Literal na bumagsak sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa pawis at luha. Totoong luha. Sa unang pagkakataon, luha ng pagkatalo. Tapos na ang lahat. Dahan-dahang tumayo si Hiraya. Hindi niya tiningnan si Rocco. Hindi na kailangan. Naramdaman niya ang kamay ni Attorney De Guzman sa kanyang likod. Isang marang pagtapik ng tagumpay. Hiraya. Narinig niya ang kanyang pangalan. Isang desperadong tawag mula sa lalaking sumira sa kanya. Napahinto siya. Ngunit hindi siya lumingon. Hiraya, patawarin mo ako. Pagmamakaawa ni Rocco, ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Please. Sa isang saglit, naalala ni Hiraya ang 8 taon ng sakit, ang 8 taon ng pag-asa, at sa huling pagkakataon, nakaramdam siya ng awa, hindi para kay Rocco, kundi para sa babaeng minsan siyang naging, ang babaeng nagtiis at nagmahal ng walang kapalit. Nagpatuloy siya sa paglakad. Binuksan niya ang malalaking pinto ng courtroom. Ang liwanag ng araw mula sa labas ay sumalubong sa kanya, halos nakakasilaw. Humakbang siya palabas, mula sa madilim at malamig na silid, patungo sa mainit at maliwanag na hapon. Huminto siya sa hagdanan ng korte. Huminga siya ng malalim. Pinuno ang kanyang baga ng hangin ng kalayaan. Ang bigat na matagal niyang pinasan sa kanyang dibdib. Ang bigat ng hinanakit, ng pag-ibig na nasayang, ng mga pangarap na nawasak, ay unti-unting naglaho na parang usok na tinatangay ng hangin. Hindi siya lumingon pabalik. Alam niyang ang kahapon ay tapos na. Isang kabanata ng kanyang buhay ang tuluyan ng nagsara. At sa harap niya, isang blankong pahina ang naghihintay na sulatan. Habang nakatayo roon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message. Hindi mula sa abogado niya, hindi mula sa bangko. Mula ito sa isang kaibigan, isang kapwa-artist na nakabase sa Europa. Ang mensahe ay simple lang. Congratulations on the Kuroshima deal, Amihan. We all knew you deserved it. Can't wait to see what you create next. Isang maliit, totoong nangiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Hindi na siya si Hiraya Alcantara, ang asawa ni Rocco. Hindi na lang din siya si Amihan, ang lihim na artist. Siya si Hiraya, malaya, at handa na siyang lumikha muli. Ang bawat paglubog ng araw ay may pangako ng bagong umaga. Pagkatapos ng unos, laging sumisilay ang bahaghari. Ating tunghayan ang huling kabanata sa paglalakbay ni Hiraya. Isang paglalakbay hindi na patungo sa paghihiganti, kundi patungo sa kapayapaan at pagtuklas sa sarili. Ito ang kanyang sinag-araw. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin sa Batangas ay sariwa at may dalang amoy ng dagat. Nakatayo si Hiraya sa balkonahe ng pinakamalaking villa sa Sinag-araw Resort, hawak ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Sa kanyang harapan, ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nagbibigay ng gintong kulay sa payapang karagatan.
Ito ang paborito niyang oras sa araw, ang simula. Ang resort ay isang malaking tagumpay. Laging puno ng mga bisitang naghahanap ng kapayapaan, lokal man o dayuhan. Ang pangalang Amihan ay naging bukambibig sa mundo ng sining, ngunit dito sa kanyang kaharian, siya ay simpleng mamhira, isang babaeng may malumanay ng ngiti na laging bumabati sa kanyang mga empleyado tuwing umaga. Naglakad-lakad siya sa dalampasigan, ang kanyang mga paa ay lumulubog sa pino at puting buhangin. Bumabati sa kanya ang mga staff na naglilinis ng paligid at sinusuklian niya sila ng isang ngiti at tango. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang tahimik na kumpiyansa, isang kapayapaang nagmumula sa loob. Pumunta siya sa isang maliit na kubo na nakatayo malapit sa mga bato, ang bago niyang studio. Hindi ito high-tech tulad ng dati niyang lihim na silid. Ito ay simple, gawa sa kawayan at kahoy na may malalaking bintanang salamin na tanaw ang buong karagatan. Sa loob, sa halip ng mga digital tablet, mayroong isang malaking canvas at mga pintura. Bumalik siya sa kanyang unang pag-ibig. Umupo siya sa harap ng blankong canvas, hindi para sa isang kliyente, hindi para sa isang kontrata. Para ito sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, dinama ang simoy ng hangin, pinakinggan ang ugong ng mga alon. At pagkatapos, nagsimula siyang gumuhit. Mga kulay ng pag-asa, mga hugis ng kalayaan. Kinahaponan, habang nagbabasa siya ng libro sa ilalim ng isang puno ng niyog, dumating si Mang Leo, ang kanyang pinagkakatiwalaang manager. May dala itong isang sulat. Pinadala po sa opisina, Ma'am Hira. Sabi nito, galing po sa City Jail. Kinilala agad ni Hiraya ang sulat kamay sa sobre. Galing ito kay Rocco. Kinuha niya ito. Sandali siyang nag-alinlangan. Ngunit pagkatapos, ay binuksan niya ito ng may kalmadong puso. Ang sulat ay puno ng pagsisisi. Mga salitang matagal na niyang gustong marinig noon. Humihingi ito ng tawad. Hindi lang sa kanyang mga kasalanan, kundi sa hindi niya pagkakita sa tunay na halaga ni Hiraya. Isinulat niya na sa loob ng kulungan, sa gitna ng kawalan, doon lang niya napagtanto na ang pinakamalaking kayamanang nawala sa kanya ay hindi ang pera o ang resort, kundi ang babaeng minahal siya ng totoo. Binasa ni Hiraya ang bawat salita, walang galit, walang pait. Tanging isang tahimik na pagtanggap. Tinupi niya ang sulat, inilagay sa ibabaw ng kanyang libro, at muling tumingin sa dagat. Ang mga salita ni Rocco ay mahalaga, ngunit hindi na para sa kanya. Ang mga ito ay para kay Rocco mismo, ang simula ng kanyang sariling mahabang paglalakbay tungo sa pagbabago. Pinatawad na niya ito, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat siyang maging malaya sa galit. Ang pagpapatawad pala ay hindi isang regalo para sa iba, kundi isang regalo para sa sarili. Nang papalubog na ang araw, bumalik siya sa balkonahe ng kanyang villa. Pinanood niya ang pagkulay kahel ng kalangitan, ang dahan-dahang paglamon ng dilim sa liwanag. Ngunit hindi na siya takot sa dilim, dahil alam niyang pagkatapos nito, laging may bagong umaga. Hindi na siya si Hiraya Alcantara, ang asawang inapi. Hindi na rin siya si Amihan, ang artistang nagtatago sa likod ng isang pangalan. Siya si Hiraya, isang babaeng natutong hanapin ang kanyang sariling liwanag, ang kanyang sariling sinag-araw, hindi sa palakpak ng iba, hindi sa pag-ibig ng iba, kundi sa lakas na natagpuan niya sa loob ng kanyang nasirang puso. At habang nakangiti siyang mag-isa, payapa sa ilalim ng mga unang bituin, alam niyang sapat na iyon. Higit pa sa sapat. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa opinyon ng iba, kundi sa kung paano natin muling binubuo ang ating sarili mula sa mga pira-pirasong iniwan ng nakaraan. Ang pinakamalaking paghihiganti ay hindi ang pagbagsak ng iyong kaaway, kundi ang pagtayo mo sa sarili mong mga paa
ng may dignidad, kapayapaan, at pagmamahal sa sarili. Huwag nating hayaang diktahan ng iba ang ating halaga dahil sa loob ng bawat isa sa atin ay mayroong isang kahariang naghihintay na matuklasan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa kwento ni Hiraya. Ano pong masasabi ninyo sa kanyang paglalakbay? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba.